Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Ako nga pala si Onel, 42 taong gulang, at nananatili pa ring binata hanggang sa kasalukuyan. Kung bakit hindi pa rin ako nakakapag-asawa hanggang ngayon, ay malalaman nyo rin sa kwentong ito na may kinalaman sa isang babaeng aswang na nakilala ko sa lugar namin. Nasa 22 taong gulang pa lang ako noong nanirahan kami ng pamilya ko sa Aklan. Lehitimong taga-Aklan ang mga lolo ko sa side ng aking ama. Pero sa Maynila nakapag-asawa si lolo at doon na nanirahan hanggang sa magsipag-asawa sina tatay at mga kapatid niya. Bago raw ako'y panganak ay napagpasyahan nila lolo at lola na umuwi rito sa Aklan at dito na lang pirming manirahan. Gusto raw kasi nilang sa probinsya na lang tumanda kung saan tahimik at payapa ang lugar. Noong umidad ako ng 19 ay naging sakitin si lolo, kaya naman nagpasya si tatay na lumipat na lang din kami rito sa Aklan para may kasama ang dalawang matanda. Sa lahat kasi sa kanilang magkakapatid, si tatay ang sobrang malapit sa mga magulang nila. Simula nga noon ay dito ko na ipinagpatuloy ang pag-aaral ko. Madali naman ako nakapag-adjust sa lugar at sa mga bago kong nakakasalamuha. Mabilis akong nagkaroon ng mga kaibigan at syempre, mga babaeng hinahangaan din. Lumaki naman akong mabait na bata. Medyo may kapilyuhan nga lang, lalo noong nag-uumpisa pa lang akong magbinata. Maaga po akong namulat sa salitang paghanga. Nasa elementary pa lang ako ay marami na akong nagiging crush. Mapakaklase, kaeskwela, kapitbahay o kababaryo. Basta maputi at maganda ay nagiging crush ko na agad. Sa edad na 16 ay nagkaroon na ako ng kasintahan. Hindi naman po sa pagmamayabang, may angking kagandahang lalaki rin naman ako noong kabataan ko pa. Maraming ang nagsasabi sa akin na kahawig ko raw ang artistang si Gestoni Alarcon. Sa pagkakatanda ko, paborito ko rin panoorin dati yung pelikula niyang Huwag Mong Buhayin ang Bangkay. At dahil nga magandang lalaki raw ako, hindi ko naranasang mabasted sa mga nililigawan ko noon dahil madali lang din nila akong nagugustuhan. Bagamat kaliwat kanan ang mga nagiging nobya ko, hindi pa rin ako nakukontento. Basta may nagustuhan akong babae ay liligawan ko pa rin. Ewan ko rin kung bakit naging ugali ko ang ganoon. Pinalaki naman sana ako ng maayos ng mga magulang ko. Marahil, dala na rin iyon ng kabataan na maging makulit at mapuso. Isa pa, dahil na rin siguro sa hindi pa talaga ako seryoso noon sa mga nararamdaman ko. Pero nagbago ang ugali kong iyon nang makilala ko ang isang babae na totoong nagpatibok ng aking puso. Ito ay si Lydia. Mag-iisang taon na rin kaming naninirahan sa lugar ng panahong iyon. Pero noon ko pa lamang nakita si Lydia. Hindi ko pa alam noon kung taga roon din ba siya o dayo lang. Simula nga noong masilayan ko ang maganda at maamo niyang mukha, hindi na siya nawala sa aking isipan. Palagi nang naglalaro ang kanyang imahe sa aking kukote habang nag-iilusyon na isang araw ay muli ko siyang makita at makilala na. Hanggang sa nagkaroon nga ulit ng pagkakataon na makita ko siya. Isang araw iyon na inutusan ako ni nanay na mamalengke at bumili na rin ng pakwan. Tandang-tanda ko pa noon kung paano bahagyang namula ang magkabilang pisngi niya nang hindi sinasadyang mahawakan ko ang kanyang kamay. Sabay kasi naming hinawakan ang isang pakwan na pareho sana naming bibilhin. Tila naman saglit na huminto ang mundo ko ng mga sandaling iyon. Hindi ko kasi akalaing makakadaupang palad ko siya sa ganoong pagkakataon.
Nahimasmasan din naman ako agad nang alisin niya ang kanyang kamay sa ilalim ng palad ko. Kaya agad-agad din naman ako humingi ng paumanhin sa kanya. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon dahil iyon na rin ang naging simula ng pagkakakilala at pagkakaibigan namin ni Lydia. Nalaman ko mula sa kanya na matagal na rin silang naninirahan sa lugar namin. Iyon nga lang, bihira lang daw siyang lumabas ng bahay. At iyon ay kung uutusan lang siya na mamili sa palengke. Masyado raw kasing mahigpit ang kanyang mga magulang. At ayaw na ayaw ng mga ito na nakikipagkaibigan siya kahit kanino, lalo na sa mga lalaki. Kaya nga ganoon na lang ang pagpapasalamat ko sa kanya dahil nakipagkaibigan siya sa akin. Bihira nga lang kung magkita kami at palihim. Walang kahit sinong nakakaalam na magkakilala kami. Hanggang sa napadalas na ang pagkikita at pag-uusap naming dalawa. Madalas sa may maliit na ilog kami nagtatagpo para doon magpalipas ng oras habang nagkikwentuhan ng ano-ano. Mabait naman si Lydia, bagamat mahiyain at mailap sa mga tao. Habang lumalaon, lalong nahuhulog ang loob ko sa kanya. Kaya hindi ko na rin mapigilang maipagtapat sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Bagay na naging dahilan para iwasan ako ni Lydia. Opo, sa hindi inaasahang pagkakataon, binigo ako ng kaisa-isang babae na nagustuhan ko ng tunay. Ang sabi niya, hindi raw siya ang babaeng nararapat para sa akin. At bukod doon, wala rin daw sa bokabularyo niya ang umibig sapagkat sobrang istrikto daw ng kanyang mga magulang. At ayaw na ayaw raw ng mga ito na magkaroon siya ng kasintahan. Tila gumuho ang mundo ko noon, Sir Carl. Sa unang pagkakataon, naranasan kong mabigo sa isang babae. Dumagdag pa sa sama ng loob ko nang kumprontahin ako ng mga magulang niya ng araw din na iyon tungkol sa nabalitaan nilang pakikipaglapit ko raw kay Lydia. May nakakita raw kasi sa amin na magkasama, kung kaya nakarating iyon sa kanila. Galit nila akong pinagsabihan at pinagbantaan na iwasan ko ang nasabing dalaga. Noon pa man kasi ay kumakalat na ang usap-usapan sa lugar namin na hindi raw pangkaraniwan ang pamilya nila Lydia. May ilang naghihinala na mga aswang daw ang mga ito at ang iba naman ay nagsasabing may lahi raw silang mga mambabarang. Marahil iyon ang dahilan kung bakit sa pinakadulo ng sityo sila naninirahan upang hindi malaman ng tao ang lihim nila. Matagal ko na rin namang alam ang tungkol sa usap-usapan na iyon. Simula nang malaman kong sa sityo dulo kung tawagin sa amin, sila nakatira ng kanyang pamilya. Pinakadulong sityo na ang lugar na iyon at wala pang mga kabahayan doon ng mga panahong iyon. Liblib pa kumbaga at hindi na inaabot pa ng mga sasakyan. Gawa nga nang wala pa naman doong naninirahan maliban sa pamilya at ilang kaanak ni Lydia. Gayunpaman ni minsan, hindi ako naniwala sa sabi-sabing iyon. Lalo pa at wala pang nakapagpatunay sa mga hinala ng mga tao ukol sa nasabing pamilya. Para sa akin, imposibleng isang aswang o mambabarang ang dalagang katulad ni Lydia. Lalo't batid ko na mabuting tao siya. Binigo man ako ng pinakaiibig kong babae, hindi yun naging dahilan para sukuan ko siya. Sa kabila ng pagbabawal sa akin ni tatay at nanay na makipaglapit kay Lydia, desidido pa rin akong ipagpatuloy ang panunuyo sa kanya dahil ramdam ko rin naman na may puwang na rin ako sa puso niya. Kaya isang hapon noon, muli kong inabangan si Lydia sa daan papunta sa bahay nila. Alam ko kasi na sa ganoong oras ay uuwi pa lang siya mula sa palengke. Ang unang plano ko sana ay pumunta na lang mismo sa bahay nila.
para makaharap na rin ang mga magulang niya. Naisip ko na sa ganoong paraan ay maipakita ko sa kanila na tapat at malinis ang hangarin ko kay Lydia. Ang kaso nga lang, may ilang oras na ako nagpapaikot-ikot sa liblib na sityong iyon ay hindi ko pa rin mahanap ang bahay nila. Ni minsan kasi ay hindi pa ako nakakapunta sa tahanan nila Lydia. Ayaw kasi niya akong isama roon. Ang lagi niyang sinasabi, hindi raw maaari dahil tiyak magagalit ang kanyang ama't ina. Sa tuwing maghihiwalay nga kami mula sa pagkikita namin, ay mahigpit niyang ibinibilin na wag ko raw siyang susundan kung siya ay pauwi na dahil hindi ko raw magugustuhan ang mangyayari. Kaya nagpasya na lang ako ng araw na iyon na abangan ang dalaga sa bungad ng daan. Ilang sandali lang naman ako naghintay at nakita ko na siyang paparating. Sa pagkakataong iyon, bigla akong nag-alinlangan na magpakita agad sa kanya. Naisip ko kasi na baka magalit siya pagkakita sa akin at ipagtabuyan lang ako papauwi. Kaya naisip ko na lang na magkubli na lang muna at sundan siya kung saan man naroon ang kanilang bahay. Nang sa ganun ay matuntun ko ang bahay nila at doon ako maglalakas ng loob na harapin ang kanyang mga magulang. Mas nanaig sa akin ang huli kong naisip kaya iyon ang sinunod ko. Nanatili ako sa pinagkukublian ko at naghintay ng ilang sandali. Noong makalagpas na sa akin si Lydia, ng ilang hakbang ay saka ako lumabas at maingat ko siyang sinundan. Subalit hindi pa man nagtatagal ay bigla ko na lang naramdaman na may kung anong mabigat na puwersang dumamba sa bandang likuran ko. Dahilan para mawalan ako ng balanse at mapasubsob sa lupa. Nang subukan kong tumayo, ay doon ko nakita ang isang napakalaking itim na aso na nakaharap at galit na umaangil sa akin. Biglang bumuhos ang takot at kaba sa aking dibdib. Sa tingin ko kasi ay hindi ordinaryong aso lang ang nasa harapan ko ng mga sandaling iyon. Napakalaki kasi nito kumpara sa pangkaraniwang mga aso. Kung susukatin ay tila kasing laki na ito ng tao kung ito ay tatayo ng kagaya ng sa tao. Nangangatal ako at hindi makapag-isip ng dapat gawin. Pakiramdam ko rin ay nanlalambot na parang gulaman ang buo kong katawan at hindi ko magawang igalaw. Wala akong pagpipilian kundi ang sumigaw sa abot ng makakaya ko nang mag-umpisa na akong atakihin ng nakakatakot na hayop na iyon. Ramdam ko ang bigat ng katawan nito na nakaibabaw sa akin at bawat pagguhit ng matatalim nitong kuko sa aking laman sa bawat malalakas niyang pagkalmot. Ang buong akala ko ay iyon na ang aking katapusan nang marinig ko ang tinig ni Lydia na tinatawag ang aking pangalan. Mabilis kong inilinga ang ulo ko para hanapin siya. Pero hindi ko siya nakita. Ngunit ang ikinagulat ko ay ang biglang pagdating ng isa pang malaking itim na aso at sinugod nito ang kapwa hayop na umatake sa akin. Nagpambuno ang dalawa, dahilan para magkaroon ako ng pagkakataon na makabangon at tumakas. Bagamat hinang-hina ang katawan ay sinikap kong makalayo sa lugar na iyon. Habang tumatakbo ay si Lydia pa rin ang nasa isip ko. Kung nasaan na ba siya o ligtas ba siya. Gusto ko man siyang balikan, subalit nag-aalala rin ako baka tuluyan akong mapahamak. Nang walang ano-ano, narinig ko ang boses niya na tinatawag ako. Huminto ako at lumingon saglit at nakita kong tumatakbo siya papalapit sa akin. Nang makalapit ay galit na akong hinarap at sinabing, "Hindi ba't sinabi ko sa'yo na wag mo akong susundan papunta rito?" Natigilan ako ng mga oras na iyon dahil nabanaag ko ang nanlilisik niyang mga mata at ang labis na galit sa akin. Hanggang sa may magsidatingan na ilang mga katao
na nakakapangilabot ang itsura sapagkat naglalangis ang kanilang hubot-hubad na katawan at mabalasik na mukha. Inutusan ng isa sa mga iyon si Lydia na ipaubaya ako sa kanila. Subalit tumutol ito at sa halip, sumagot na walang pwedeng gumalaw sa akin. Nang biglang nagbago ang mga anyo nila ng sabay-sabay at naging mababangis na mga itim na aso. Sumigaw sa akin si Lydia na tumakbo na raw ako. Kasunod noon ay ang biglaang pagbabago rin ng itsura ni Lydia. Katulad ng iba pa, naging isang malaking itim na aso rin siya. Hindi ako makapaniwala sa mga nasasaksihan ko sa mga oras na iyon. Hindi ko maipaliwanag kung dinadaya lang ba ako ng aking mga mata o pinaglalaruan ng sariling halusinasyon. Sa kabila ng mga nangyayari ay nagawa ko pa ring isipin ang sarili kong kaligtasan. Tumakbo ako ng tumakbo sa abot ng aking makakaya. Kahit pa nga unti-unti na nagbablangko ang isipan ko. Hindi ko na maalala kung paano ako nakauwi ng ligtas. Hindi ko na rin pinilit na isipin pa. Ang mahalaga ay nagawa kong makaligtas sa masaklap na kapahamakan na maaari ko sanang kahinatnan. Magkagayon pa man, wala akong kahit sinong pinagsabihan ng tungkol sa nangyari sa akin. Ang alam ng mga magulang ko ay napasobra lang ako ng inom at nagpasuray-suray papauwi hanggang sa nagpagulong-gulong, kung kaya nagtamo ako ng galos at sugat. Ilang linggo din ang lumipas bago ako muling lumabas ng bahay, pero palihim ako nagpupunta sa bahay ng isang albularyo na si Lolo Tomas. Sa kanya ko sinabi ang totoong nangyari sa akin. Nag-aalala kasi ako na walang mapagsabihan dahil iyong malalaking hiwa sa katawan ko ay hindi gumagaling kahit nagpa-check up na ako at nagpaturok na rin ng anti-rabies. May mga iniinom na rin akong gamot na reseta ng doktor para sa impeksyon. Pero lumipas na ang 2 linggo ay hindi pa rin nagbabago ang sitwasyon ng sugat ko. Madalas pa kapag gabi ay binabangungot ako. Tinatawag ako ng isang mabalahibong nilalang at sinasabing sumama na raw ako sa kanila dahil kalahi ko na sila. Hindi na raw ako nabibilang sa lahi ng mga normal na tao. Kaya doon ako nagdesisyon na lumapit kay Lolo Tomas. Kilala siyang simpleng manghihilot sa lugar namin. Pero inamin niya sa akin na hindi lang siya basta simpleng hilot. Dahil magmula pa sa lahi ng kanyang mga ninuno ay manggagamot na talaga. Matapos kong maikwento sa kanya ang buong pangyayari, ay abot-abot ang sermon na nakuha ko. Masyado ko raw pinapagana ang puso ko, imbis na ang utak. Kaya nga raw ako binalaan ni Lydia na lumayo dahil alam ni Lydia na mapapahamak ako kung magpapatuloy ang ugnayan namin. Sabi ko naman kay Lolo Tomas na bakit hindi niya lipulin ang mga aswang sa pamayanan nila Lydia para wala ng aswang sa lugar namin. Sabi niya naman, ano raw ba ang tingin ko sa kanya, kriminal? Pwede lang daw siyang pumatay ng aswang kung nasa aktong may inaataking tao. Pero iyong walang dahilan at pupunta siya roon para lipulin lahat ng iyon ay hindi raw pwede. Pangalawa, masyado iyong marami para labanan niya ng sabay-sabay. Kahit pa may kaalaman siya sa buhay na salita, kung isang barangay naman daw ang aswang, ay malabo din siyang manalo. Sabi ko naman na ano kaya kung sumapi na ako sa lahi nila. Magpapahawa na ako ng tuluyan ng pagkaaswang. Binatukan naman ako nito, sabay sinabing, kaya raw hindi gumagaling ang mga sugat ko dahil lumalaban pa ang katawan ko sa kamandag ng aswang mula doon sa mga kalmot. Kapag hindi na kinaya ng katawan ko, ay magiging aswang na ako. Sabi ko naman na ibig sabihin, pwede na kaming magkatuluyan ni Lydia dahil aswang na rin ako. Muli na naman niya akong binatukan. Hindi raw ako magiging aswang na normal sa ganoong paraan.
Magiging baliw na aswang lang daw ako na walang ibang gagawin kundi ang pumatay ng mga tao. Baka nga raw sarili kong pamilya ang una kong patayin. Kaya ang endgame ko, kapag marami na akong napatay, ang pamayanan din nila Lydia ang papatay sa akin para hindi sila madamay sa mga krimen na gagawin ko. Doon ko na napagtanto na wala pala talaga akong pagpipilian. Humingi na lang ako ng paumanin kay Lolo Tomas, tapos nagpatulong ako sa kanya na magamot ako. Ayokong maging baliw na aswang. Ang sabi ni Lolo Tomas na dumalaw-dalaw raw ako sa kanya tuwing makalawa at titignan niya ang development ng sugat ko. Baka raw kasi hindi nakayanin ng orasyon at langis, lalo na kung may nabuo na sa loob ko na hiyas ng aswang. Kailangan next level na gamutan na raw ang gagawin. Dahil sa mga sinabi ni Lolo Tomas, kaya naman mas lalo akong kinakabahan. Paano pala kung hindi ako magamot, edi magiging aswang na talaga ako. Lalo pa at patuloy pa rin ako nagkakaroon ng panaginip na tinatawag ako ng mga aswang at pinapapunta sa pamayanan nila. Minsan naman ay nagigising ako sa madaling araw na may naglalakad-lakad sa labas ng bahay namin. Makalipas ang 2 linggong gamutan ay sa wakas, nagsimula ng matuyo ang mga sugat ko. Sabi naman ni Lolo Tomas na magtutuloy-tuloy na ang paggaling ko noon. Kaso ang problema ay hindi pa rin ako titigilan ng mga aswang hanggat hindi nila ako nakukuha o napapatay. Kasi maaaring ipagkalat ko ang sekreto nila. Sabi ni Lolo Tomas, matulog raw ako minsan sa bahay niya at doon ko harapin ang mga aswang na nakasubaybay sa akin. Ipakita ko raw na hindi ako natatakot sa kanila. Sabi ko naman, Ilo, paano ko ipapakita na hindi ako natatakot sa kanila? Takot nga ako. Binatukan naman ako nito at sinabing, kailangan ko raw manindigan para sa buhay ko. Takot o hindi ay kailangan ko raw ipakita na handa akong lumaban ng patayan para sa sarili kong buhay. Huwag daw akong mag-alala. Lalagyan niya naman ako ng kaunting proteksyon para hindi agad mapuruhan. Sabi ko naman, Ha? Bakit kaunti lang? Bakit hindi pa matinding proteksyon? Sabi niya naman na wala raw ganun. Kapangyarihan lang ng mataas na kabal ang maaaring matatawag na matinding proteksyon laban sa mga aswang at hindi yun basta-bastang naipapasa sa ibang tao kagaya ng mga pangontra dahil kailangan ang tao mismong gustong magtaglay noon ang magsasagawa ng ritual at pagdidibusyon para magkaroon noon at wala na rin akong oras para doon. Wala nang akong pagpipilian kundi ang sumang-ayon kay Lolo Tomas. Kaysa naman hintayin ko pa na sa bahay gumambala ng todo ang mga aswang. Baka madamay pa ang pamilya ko. Kinabukasan noon ay nagpaalam ako sa mga magulang ko na sa tropa muna ako tatambay. May kaunting handaan at inuman. Baka umaga na ako makauwi. Wala naman iyon naging problema kina nanay. Kinagabihan nga noon, naroon kami ni Lolo Tomas sa tapat ng kanyang bahay. Nagkakape kami noon nang biglang humangin ng malakas at nakarinig kami ng mga pagkaluskos sa paligid. Apo, nandyan na sila! Wika pa ni Lolo Tomas. Ako naman ay biglang napatayo at nagpalingalinga sa paligid. Sabi niya naman, Maupo ka nga! Wala pa nga umaatake sa'yo. Nakatayo ka na agad. Ilang saglit pa ay may 3 pares ng mapupulang mata ang lumabas mula sa talahiban sa unahan. Pero mababa iyon na parang gumagapang. Hanggang sa makita namin ang 3 kulay itim na aso. Tapos nagpalit ng anyo ang isa bilang isang lalaking matipuno ang katawan at mabalahibo. Tanda! Huwag kang makikialam dito. Ang lalaking iyan ay pumasok sa teritoryo namin.
kaya hindi na siya pwede pang hayaan na maging malaya. Sumagot naman si Lolo Tomas. Hindi pwede. Nakaalis ka sa teritoryo niyo, di ba? Kaya malaya na siya. Ngayon ay wala kayo sa inyong teritoryo. Ibig sabihin, nasa teritoryo ko kayo. Alam niyong hindi ko pinapahintulutan na may mapapahamak na tao na nasa teritoryo ko. Sumagot naman ang nilalang. Talagang gusto mo kaming subukan, tanda? Wika pa noon, sabay sumugod na kay Lolo Tomas. Akala ko noong una ay ako ang aatakihin, pero hindi pala. Napaka-chill lang kung kumilos ni Lolo Tomas. Parang nag-slow motion pa nga siya sa paningin ko. Inilapag ang tasa sa tabi. Dinampot ang buntot ng pagi, tapos tumayo ng tuwid hanggang sa makalapit sa kanya iyong aswang na nasa anyong tao. Pagkalapit ay ikinumpas niya lang ng paturo ang kanyang kamay. Hindi na iyon nakakilos pa. Sa kanya paulit-ulit na pinaghahataw ng buntot pagi. Maging ang pagpalahaw ay nahihirapan gawin noong aswang. Para siyang nakatali na hindi makagalaw. Narinig kong umangil iyong dalawang aswang na nasa anyong aso pa. Pagkalingon ko sa kanila ay papasugod na sa akin. Winasiwas ko ang hawak kong itak pero hindi ko naman tinamaan dahil tumalon ng mataas at binangga ako. Kaya ako napahiga at nakumbabawan. Pinagsusuntok ko na lang iyon pero sadyang matigas ang mukha noon. Nakita kong tumalon na rin papunta sa akin ang isa pang nilalang pero hindi iyon natuloy dahil bigla na lang nagliyab. Nilapitan ako ni Lolo Tomas at pinaghahagupit niya ng buntot pagi ang aswang na nakakumbabaw sa akin. Kaya napaalis iyon at umiikis ang katawan sa lupa. Bangon na, bata! Wika niya pa kaya dali-dali na akong tumayo. Noong muli niyang ituro ang aswang na nasa anyong tao, ay nagliyab na iyon at naging abo. Tanging iyong kumumbabaw sa akin na lang ang natira. Patuloy pa siya sa paglatigo, tapos maya-maya ay iniabot sa akin ni Lolo Tomas ang buntot ng pagi. Oh, bata! Ikaw naman! Latiguhin mo hanggang sa mapagod ka! Agad ko naman iyong sinunod dahil gigil na rin ako. Nakalmot na naman kasi ako sa braso at mahapdi ang sugat na iyon. Hindi pa nga tuluyang gumagaling ang sugat ko sa dibdib, tapos may bago na naman tuloy. Kaya ibinuhos ko na ang lahat ng galit ko sa paglatigo doon sa aswang hanggang sa mapagod ako. Kumikisay na lang sa lupa ang asong itim at hindi makatayo. Tapos nagsalita si Lolo Tomas. Sige! Umuwi ka na sa inyo, aswang. Sabihin mo sa pinuno nyo na ako ang may gawa nito at ipaalala sa kanyang mga nasasakupan ang aming napagkasunduan. Walang gagambalain ang mga aswang sa pamayan ng pinoprotektahan ko. Kung may maligaw sa inyong teritoryo, ay sa inyo yon. Pero kapag nakaalis na ng buhay, ay hindi nyo na yun hawak. Sa susunod na may sumugo dito sa teritoryo ko, hindi na ako magtitira pa ng buhay kahit isa. Matapang na wika pa ni Lolo Tomas, tapos bumangon na ang itim na aso at iika-ikang naglakad papabalik sa matalahib na bahagi. Sabi naman ni Lolo Tomas, ayos na, bata, hindi ka na babalikan noon. Elo, paano yun? Baka balikan nila ako. Kasi may pinatay kang dalawa sa kanilang kalahi. Sabi niya naman, ang kasunduan namin, kapag may naligaw sa teritoryo nila, edi sa kanila. Pero wag na wag silang mambibiktima sa teritoryo ko. Tsaka, self-defense naman ang ginawa natin. Tayo ba ang sumugod? Di ba hindi naman? Pero may ihahabilin lang ako sa iyo, apo. Wag na wag ka nang tutungtong sa teritoryo nila. Dahil matik na yun, hapunan ka na nila. Iyon talaga ang kasunduan. Kalimutan mo na ang babaeng aswang na minahal mo. Magiging mitya lang iyon ng iyong buhay, pati na ng buong pamilya mo. Handa ka bang itaya ang buhay ng buong pamilya mo
para lang sa babaeng iyon. Sana maging matalino ka sa pagkakataong ito. Dahil hindi sa lahat ng sitwasyon ay narito ako. Baka sa susunod ay wala ako dito. Opo, Lolo Tomas. Maraming salamat po sa tulong mo. Anong salamat? May pangako ka, di ba? Bibili ka ng long neck bukas at isang manok. Magiinuman tayo dito. Opo, hindi ko po yun nakakalimutan. Sagot ko pa sa kanya. Doon na nga ako natulog sa bahay niya sa gabing iyon. Kinabukasan noon ay muli ako nagbalik sa bahay ng albularyo upang tuparin ang aking naipangako. Kaming dalawa lang din naman ang nagsalo sa kinatay naming manok at alak na dala ko. Magmula noon ay hindi ko na tinangkap ang puntahan si Lydia kahit pa alam ko kung saan siya nakatira. May pagkakataon pa nga na nakita ko siyang bumaba ng bayan pero pinigilan ko ang sarili ko na lumapit sa kanya. Hindi na ako magiging makasarili. Mahalaga rin sa akin ang pamilya ko. Makalipas ang ilang buwan ay nagpunta na lang ako sa Iloilo para doon maghanap ng mapapasukang trabaho at makapag-move on na rin. Pero kahit napakatagal na noon nangyari ay hindi pa rin ako nakaka-move on. At hindi pa rin nawawala sa isip at puso ko ang babaeng totoong bumihag ng aking pag-ibig na walang iba kundi si Lydia. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Naway inyong nagustuhan ang ating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.